Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Talakayin po natin sa ating episode ng aking vlog ang patungkol po sa perception ng mga Bangsamoro na double standard. Ito po ay ang atensyon na binubuhos ng ating pamahalaan para sa mga Pilipino na naapektahan nitong COVID at yung mga frontliners. At ang pananaw naman ng gobyerno dito sa mga Marawi evacuees. 3 taon na pong nakalipas, wala pa rin nangyayari. Okay, makikita po nyo sa ating i-upload na video para sa inyo makita nyo yung obvious na nangyayari na hindi po nakakarating kay Presidente yung tunay na pangyayari sa problema sa down the line, meaning sa Marawi City. Sinasalayan ng mga mga opisyalis na inatasan ng Pangulo na magtrabaho dyan sa recovery ng Marawi. Ganon din po yung inatasan ng Presidente dito sa pagpapatupad ng kanyang mga pangako. For instance, sa ang pamimigay, pagmumudmud ng mga ayuda sa 32 na health workers na nahawaan po ng COVID-19 na sakit at ikinamatay ito. 2 taon na, 2 buwan na ang nakalipas mula nang isinabatas ang One Health Act para pagbibigay ng ayuda sa ating mga naapektahan ng COVID, mga Pilipino. Galit ang Presidente sa kanyang latest na video. Yung nauna muna pumunta sa Senado at nag-privilege speech si Senator Bongo na sinabi, pinagbibitiw na nga, kayong mga opisyalis ng DOH, nabanggit din ang DSWD pati DOLE, mag-ugnayan nga kayo, kung hindi nyo kaya, magsilayas na kayo, ganang. After the hearing, Senate privilege speech ni Go, na gusto niya madalian, kaya hindi na siya po nag-entertain ng mga tanong, mga interpellation questions, dahil sabi niya lalo lang mauubos ang panahon at wala rin patutunguhan nito. So ginawa niya, action man kasi ito si Senator Bongo, pagkahapon, pinresenta kay Presidente. At doon tumawag ng cabinet meeting, special sa concerned cabinet members. Nandun si Secretary Duque ng Health. At doon, medyo nagsabong na ang Presidente sa mga opisyalis. Nasabi niya, bakit ganyan katagal yan? Nandiyan naman, ang pundo, remember nung ang inilaan po ng ating pamahalaan ng Kongreso ay 200 billion para rito sa mga naunang wave ng COVID. So kasama na roon po yung mga ayuda na ibibigay sa mga namatay na mga health workers, yung mga ayuda na pinamimigay po sa mga residente, mga manghihirap. Nabanggit din po niya sa kanyang cabinet meeting, kung di ako nagkakamali, kahapon, the other night, sinabi niya, ipinag-uutos din niya ang paglulunsad muli ng another wave of ayuda, cash assistance sa mga indigent na hihirapan itong COVID-19 pandemic. Okay, papunta tayo dun sa rason, dahilan ng kinababahala ng ating Pangulo. Sabi niya, ipinag-utos yan, pati ni Senator Bongo, pinag-utos na nila, nasa batas pa, na kaagad mabigay yung mga ayuda dun sa mga namatay na health workers. 2 buwan na, hindi pa niyo nabibigay. So sa kadahilan ng doon, inatasan instantly ni Presidente si si Secretary Duque na gawin ang lahat. Naintindihan ko kanya na medyo, alam mo kasi may mga protesta din sa loob ng DOH na parang may sabotahe na gusto nga nila pa resignin si Duque. Remember na ang Senado nagpasa na sila sa resolution, gawa siguro ng mga umuopose kay Secretary Duque, natanggalin si Duque, but hindi po nagkwela dahil pinagtanggol ni Senator Bongo at kalaunan sumuporta si Presidente. So, Secretary Duque remains.
So, dahil galit siya, nagbigay na lang ng taning si President Duterte hanggang Martes, June 9 po. Pinabibigyan na niya sa DOH yung mga 1 million kada pamilya ng namatay na health workers. May mga doctors, may mga nurses, o may midwives man. 32 po na namatay, na nahawaan ng COVID-19. Okay. Nakita po niyo, ganun kabilis at ganun kahayag, klarong-klaro, yung problema na namamagitan sa mga cabinet members, ang mga implementors ng presidente at ang Pangulo. Diyan lang po sila, nasa Manila lang sila nag-iikot-ikot. Mas lalo na po yung sa atin diyan sa Marawi, yung Task Force Bangon Marawi, na hindi pa puntahan ng mga national government officials, ay hindi pa malalaman. Hindi po binibigay, very very clear po sa mga video na ipapakita ko sa inyo, na hindi po nakakaabot sa Pangulo ang tunay na kalagayan ng Marawi City reconstruction efforts at 10 ng mga backways. Ang latest po na figure ng United Nations ay 25,000 families. Times mo po yun ng 5, that's still hundreds of thousand, more than 100,000. So nababahala po tayo dito sa mga OFW na 32,000 darating, mabibinbin kasi kumikita sila. So kailangan mabigyan sila ng ayuda, makauwi sila sa kanilang mga sarili na ginawang mandato ng ating presidente. So compare it po, yung sinasabi mga double standard. Yung mga OFWs po ay uuwi sila, kumita, may dala-dalang mga pera yan. Oo nga na sila ay mga hero dahil nagdadagdag po sila ng pera ng kaban ng bayan ng Pilipinas. So lumalaki ang ating ekonomiya, lumalago ang ating ekonomiya dahil sa ilang mga remittances. Pero may income po sila at ina-assist sila, tinutulungan sila ng Pangulo. Nakatulong pa po ako dahil may mga tumawag sa akin at mabuti na lang intermission po ito. Papasalamat po ako sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil isang text ko lang o kaya message ko, tumutulong sila sa mga na-stranded outside BARM at pinauwi po sila, nagcha-charter po ng aeroplano ang BARM, nakakauwi sila. Tatalakayin po natin yan sa separate episode ng ating vlog. Okay, dito po sa Marawi, kapakita ko rito sa inyo yung 2019, nangako na naman ang ating pulpol na Secretary Eduardo Del Rosario. Sabi niya, by November this year, meaning 2019 pa yon, lahat ng residente sa sektor ng Marawi City ay makakauwi para makapagsimula ng pagpapatayo ng kanilang mga bahay. Ito po ang kanyang statement noong 2019 Eid al-Fitr na kinuha po ng ating ng isang international media entity. So ipapakita po namin sa inyo. Incidentally, nagkaroon ng Department of Human Settlements and Development, Housing Development. At inappoint ni Presidente si Del Rosario bilang sekretary kalihim dito. Pero maintain pa rin ang kanyang pagkakasekretary diyan sa Task Force Bangon Marawi. Nakita po niyo pa hindi pa nagtatlong taon yun yung pangyayari sa Marawi. Pumunta na lang po ang mga membro ng House of Representatives na nagkaroon sila ng ocular inspection. Wala pong malinaw na ibinigay na resulta sa kanilang ocular inspection. Although may mga panukala sila na isa na rin na compensation bill na pinagtulong-tulungan po ng mga taga-Marawi at ng mga national figures, ang IDP, local at saka national. Alam ko nakatulong rito si Secretary Pangarungan ng NCMF pagsusubmitin nito sa Congress at saka sa Senado. But okay, balikan po natin si Senator Secretary Eduardo Del Rosario. Sinabi niya makakabalik sila by November. Look, anong buwan ngayon? 2020, June na tayo ngayon. Malapit na naman ang November. Malapit na mag 4 years ang Marawi at walang nangyayari.
At maalala po niyo, pumunta nung March, ang sila Senator Bongo, Senator Subiri, Senator Amy Marcos, Senator Francis what's this? Yung dating MMDA secretary, anyways, up to si Bato de la Rosa. Nagkaroon sila ng on-the-spot inspection, din nagkaroon sila ng hearing sa Iligan. At doon po, malinaw na ipinahayag sa mga taga-media na may pagkukulang po ang ating pamahalaan dito. So, kalaunan, last month, ito si Senator Aimee, sinabi niya, parang naglulukuhan lang tayo rito. Iba yung nangyayari sa probinsya, sa Marawi, iba yung dumarating kay Presidente. So obviously, sabi niya, hindi na-inform sa Presidente. Tama po yun. Because, ang tawag nito, sinasabi na itong papauwiin ng mga ilang bisis nung 2018, sinabi pauwiin. Nandun, nakita ko po yung mga reports noon kila Secretary Dorisa, si Galvez, at iba pa. Sabi, sige, wag lang kayo mag-march and that was June 24 kasi July 24 if I'm not mistaken, that was SONA o President Duterte. At magmamarch po yung mga bakwit mula Iligan paakyat sa Marawi at nakiusap ang mga kasi pupunta si President, magsosona si Presidente sa araw na yon. Wag na nila ituloy dahil i-escortan sila mismo ng mga gobyerno at pababalikin sila sa Marawi kalaunan, later on. Meaning, nang later on na yun yung mga makaraang ilang buwan, pero nakaraan po ang 2 taon, walang nangyari. And, alam po niyo, March 4, nagkaroon po ng session ng ating Commission on Appointment. At obviously, kasi tinitingnan ko po sa logs, records ng Senate sa Commission on Appointments, hindi po nakalagay kung sino yung mga na confirm si Secretary Bill Rosario. But I was informed that he was bypassed. So therefore, after March 4, the President had to reappoint him so that he can have the legal personality to lead the task force Bangon Marawi. Kung hindi po, lahat ng ginagawa niya dyan illegal, and panagutan dapat niya yung mga pangako niya, mga polpol, panagutan dapat po niya yung mga transaksyon dyan, yung pagpapabili niya ng mga bulldozer na walang bidding na kinakailangan. So dapat po tuntunin siya ng COA dahil itong COA naman every year lang yan nag-iimbestiga at malalaman mo lang yan sa susunod na taon. So dapat po bilisan ninyo yan by this time. Inform naman po ni Presidente. Ilang libo ang mga nahihirapan dyan. Hindi po ba kayo nakukonsensya na nabibigyan po nag-aalala po tayo sa mga naghihirap na naapektahan lang ng COVID, naapektahan lang ng namatayan lang dahil mga health workers. Remember, these people are sweldado. Itong mga indigents, talaga naman lahat Pero itong mga Maranaos na na-displace po sa Marawi, una, naiwanan nila ang kanilang mga gamit. Ninakaw pa ng putang inang mga ilang membro ng mga sundalo. Sinasabi ko yan sa inyo, mga confirmed yan ni Colonel Browner. Hanggang ngayon, wala anong nangyari ron sa mga kawatan na sundalo. And, naglipa na sila. May mga bastos din naman na mayor dyan sa Iligan. Pinaghaharas yung mga bakwit doon. Naglipa na naman sila, umakyat sila sa Metro Manila. Pagdating doon, nagkataon ng demolition, yung DILG order, naabuli sila. Saan na po sila maglalagay? It's so hurting. So ano pong gagawin ng iba doon? Kapit patalim, kumuha po nagbenta ng mga drugs para lang maitostos sa kanilang pamilya. Yung iba dyan, kung ano-anong ginawang mga kriminalidad. Ngayon, inilunsad ng Pangulo at dahil sa suporta nito ni Senator Go, ang Balik Probinsya Program. At itong paningin nito kasi principal implementing agency dito sa Mindanao ang Mindanao Development Authority. At ako'y natutuwa po that mayroon tayong standing assurance from Secretary Manny Piñol that isasama rito yung pagpapauwi ng mga Marawi Bakwits. Ang problema lang, layer lang siya. Kaya nga pinapanukala ko na maging membro ang BARM
at Mindanao Development Authority dito sa Task Force Bangon Marawi at makatulong sila pagbalangkas. Balangkasin po yung Task Force Bangon Marawi kasi yung plano dyan, pinagplanuhan ng putangin ng mga taga Manila na walang alam yung mga bakwits. At sinabi po ni Assistant Secretary Emil Sadain, kaibigan para kong younger brother yan, sabi niya mali yata ito sa umpisa pa lang, first year ng Marawi Seeds. Mali ito brother, sabi niya, itong pagpaplano kasi basic sa planning ng DPWH, yung kasama dapat kung sino ang naapektahan, i-reflect nila kung ano ang dapat gawin. Pero hindi nangyari rito. Why? Sobra kasi ang tiwala ni Presidente sa mga militar, retired militar, dahil daw less corrupt. Putang ina! So, anong less corrupt? Yung sinasabi nga, Del Rosario na yan, hindi kong, ang nagsasabi mismo in law ni President Duterte sa akin. Sige, mag-imbestigahan tayo para dalhin ko sa inyo sa palasyo ang bayaw ng presidente na nagsabi anong mga kabulastugan ginagawa ni Secretary Del Rosario dyan sa Marawi. Panoorin po natin yung mga ilang video rito at sana po kayong madla makita nyo paano po naaapi, paano po napapabayaan. Kailangan po magsigaw tayo. Ito, nagpuputangin na ako dahil kailangan na makaabot na. Hindi nakakarating kay Presidente. Kahit si Presidente ganyan, nagmumura rin kung anong basta sinabi niya, ganon. Pero hindi umaabot sa kanya. Maawaing tao yan. After all, pinangangalanda kanya. Siya ay may dugo na Maranao. Mamamatay rin siya at mamamatay rin siya. Lahat tayo mamamatay. Pero ang history, anong iiwanan nilang legacy? Tutuntunin po sila ng kaluluwa ng kanilang mga dugo sa kanilang mga graveyard at mumurtohin sila doon dahil hindi nila nagawa yung karapat-dapat sa pinabayaan ng gobyerno. Ano yung sinasabi pa rito sa video na itong report na to? Sinasabi ni the media entity was quoting Secretary Del Rosario. Ang nagpapabinbin daw po ng rehabilitation ng Marawi dahil doon sa mga bomba na pinakawalan ng mga Mote Group. Ay putang ina niya, may mga bomba ba doon? Military airplanes, Air Force ang nagbumba dyan, mga artilleries. Ginagawa ni Del Rosario, gunggong ang mga taga-Marawi. Kung yan, kawalangian mo, putang ina mo, huwag mong iniambing sa lahat yan. Hindi lahat ng Maranao, mangmang. Panoorin po natin ito and hopefully you can judge by your own. Nagpapatay-patayan kayo? O talagang patay na kayo? Kulang ang salapi para bayaran ang kabayanihan nila. Serbisyong maayos lang naman pwede nating maisukli sa mga nagtatrabaho para sa bayan. Kung ayaw nyo magtrabaho, di umalis na kayo. Ginagawa na nga ng Pangulo ang lahat. Yung mga tao sa baba, ayaw tumulong, ayaw gumalaw. Umalis na kayo. Ganito ba talaga ang burokrasya? Namatayan na nga, pinapahirapan pa. Dapat nga ihatid ninyo agad ang cheque sa pamilya. Mismo sa bahay nila. Iabot ninyo dun. Masasayang lang ang oras ninyo sa pagsagot ng mga batikos. Kung kaya sana ay gumalaw na lang kayo sa lalong madaling panahon. Wala na yung programang Hoy Gising pero hoy, missing naman kayo. Our health workers are doing one of the most difficult and dangerous jobs against an unseen enemy. A sickness until now has no cure. They have paid the ultimate price, their lives, so that the rest of our countrymen and women will continue to live. Huwag naman sana kung kayo kaya ang mamatayan at pahirapan pa sa pagbigay ng tulong sa inyo. Tulad ng ginagawa ninyo sa mga Pilipinong apektado. Ang Martes. Hanggang Martes lang po ang binigay ng Presidente para sa lahat ng kinakakulan na ibigay ang mga compensation benefits sa mga health workers na nagkasakit ng COVID-19 in the line of duty at sa mga pamilyang naiwan ng mga namatay na health workers. Task Force Bangon Marawi Chairman Eduardo Del Rosario says the reconstruction is made difficult by the bombs left by the Mote Group.
But some residents will soon be allowed to return to their homes and begin their respective reconstruction bids. He also says the task force is pushing for a compensation bill in Congress which would require the government to provide appropriate financial assistance for the residents affected by the siege. We are allowing the IDPs per sector to combat. In Sector 1, it will be cleared by July so they can enter and reconstruct their buildings. In Sector 1, residents of Sector 1, provided they get a permit from the city government. Now, by August, Sectors 2 and 3, by September, Sectors 4 and 5, until November of this year, all sectors, the residents will be allowed already to go back and rebuild their houses. With regards to private buildings or infrastructures, it will be the responsibility of the individuals to finance the construction. So it's not the responsibility of the government to reconstruct private houses and buildings. There is a pending compensation bill in Congress, and hopefully it will be approved by Congress for the final approval by the President. But international aid groups are unconvinced. The International Committee of the Red Cross describes the reconstruction of war-torn Marawi as painfully slow. More than 1,000 people died when Maute terrorists attacked Marawi in 2017. 2 years after the conflict, an estimated 100,000 people remain in relocation camps. So, nakita po niyo sa mga naka-attach na video, malinaw po yung discrepancy between the planning, between the mandate of the President and the execution. At may mga problema, saka lang nalalaman. Dapat ito si Senator Bongo, igiit na niya kay Presidente yung nakita nila sa Marawi. Hanggang sa susunod po, alam po niyo, natutuwa ako dahil may isang cabinet member, ang ating Duterte administration. Personal po niya akong sinabihan, pare, keep hammering what is happening there in Marawi. I mean, martilyuhin mo ng martilyuhin, talagang napapabayaan ng Marawi. Pues, I have this, hindi lang po dahil sa may assurance na yun. Talaga pong ginagawa ko na ito. 44 years po sa trabaho ko, hindi ako nagkakawindang-windang aking pamilya. Hanggat dito sa huling hininga ko po, gagawin ko para manumbalik ang normalidad sa Marawi at mabigyan sila ng hustisya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.